mother's womb spoke my name before time. You placed me in my mother's arms, knowing I would be fine. She saw my first steps, she heard my first word. I'm fearfully and wonderfully made. As I grew, she taught me to follow you. Show me how to love the way you do. Every time I fell, she was there to pick me up. She held me close and then she let me go. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me close. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers, you have seen her tears. We rise and call her blessed. A mother's love is precious, so faithful and pure. With tenderness she blesses, much more than we deserve. When I look into her eyes, I begin to realize what a wonder her love has been to me. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers, you have seen her tears. We rise and call her blessed. Lives on in us. We are walking miracles because she followed you. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers, you have seen her tears. We rise and call her blessed. We rise and call her You knew me in my mother's womb, spoke my name before time. You placed me in my mother's arms, knowing I would be fine. She saw my first steps, she heard my first word. I'm fearfully and wonderfully made.
We rise and call her blessed. A mother's love is precious, so faithful and pure. With tenderness she blesses, much more than we deserve. When I look into her eyes, I begin to realize what a wonder her love has been to me. Bless the one who gave me life. Bless the one who had me her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers, you have seen her tears. We rise and call her blessed. Lives on in us. We are walking miracles because she follows you. Bless the one who gave me life. Bless the one who had me her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers, you have seen her tears. We rise and call her blessed. We rise and call her all these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord.
Magandang hapon po. Nandito po tayo uli. Isa na naman pong linggo, isa na naman pong pribilehyo ng pagsamba. Kumusta po kayo? I'm praying na nasa maayos kayong kalagayan. Today po is Mother's Day. Para dun sa mga ina, sa mga nanay na nakikinig, araw po ninyo ngayon. Binati na po ba kayo ni Mister? Binati na po ba kayo ng mga anak nyo? Yung mga anak dyan, bumati na ba kayo sa mga mothers nyo? Batiin nyo naman sila, yakapin nyo, show some appreciation. It is Mother's Day, and kahit po sa Biblia, napaka-importante po ng ina. Actually, every one of us is blessed for having a mother. Diba? Kalabatin mo yung katabi mo, sabihin mo, you are blessed. At kung kayo po ay ina, pinagpala po kayo. Alam niyo po ba sa Biblia, isinulat po sa Proverbs chapter 31, kung ano po ang isang ideal na mother. Yun po ang pag-aaralan natin ngayong araw na to. And I hope may matutunan po tayo. Higit sa lahat, panalangin po natin ng salita ng Diyos ay tumimo po sa ating puso. At kung ikaw ay nangangarap na maging ina or magiging ina, sana makatulong rin itong ating pag-uusapan ngayong araw na to. Pero bago tayo pumunta dyan, manalangin muna tayo. Let's pray. Panginoon naming Ama, kami po'y nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa isa sa namang araw na ibinigay mo. Lord, thank you so much, O Lord God, for this wonderful time. We pray, O Lord God, in the midst of COVID-19, we thank you for your blessings, for your mercy, and your grace. And we pray, O Lord God, that you would bless each and everyone who is listening right now. We pray for our mothers as well, O Lord God, in this blessed day. I pray that you would continue to bless them, keep them safe. And for our leaders, O Lord God, and our frontliners, we pray, O Lord God, that you would keep them safe. Panginoon, itinataas po namin ang mga bagay na ito sa iyo at dalangin po namin, O Lord God, na ang banal na spirito ang kumilos sa aming kaligitnaan. We thank you so much for all of this. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ngayon, pag sinabi mong ina, ang gusto nating pag-usapan ay yung isang makadiyos na ina. Diba? Ano ba ang isang godly mother? Ang sabi dun sa pag-uusapan natin, a godly mother shares her wisdom with her children. Diba? Ang isa raw na makadiyos na ina ay ibinabahagi niya ang kanyang karunungan sa kanyang mga anak. Ngayon, saan ba natin ito matututunan? Saan ba natin ito makikita? Kung babasahin po natin sa Proverbs chapter 31 verse 26, makikita po ninyo dyan, nakalagay dyan, she speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, katulad ng sinabi ko kanina, sa Proverbs 31 po, sinulat po doon ni Haring Solomon. Siguro naman kilala natin si Haring Solomon bilang isa sa siya po ang pinakamatalinong hari ng Israel. Actually, ang sabi ng Biblia, siya ang pinakamatalinong hari na nabuhay sa buong mundo. Sinabi niya po sa Proverbs 31 kung ano po ang isang makadiyos na ina. Ngayon, I dare you to read Proverbs 31. Marami po tayong matututunan dyan. Ngayon po, ang sabi doon sa dami ng sinabi niya, kumuha po tayo ng isang verse tungkol po sa talino o karunungan ng ina. Katulad po sa binasa natin. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Sa Tagalog po, pinubukan niya ang kanyang bibig, ibig sabihin nagsasalita siya ng may karunungan. At ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kanyang dila. Ibig po sabihin, ang isang makadiyos na ina ay nagsasalita ng may
karunungan. At ang kautusan na lumalabas sa kanyang bibig ay base sa kagandahang loob. Ano ba ang ibig sabihin ito? Pag-aaralan po natin yan. And may God bless the reading of His Word. Now, yung katalinuhan po ng ina, yung kanyang karunungan, ay nanggagaling po sa dalawang bagay. Unang-una, ang karunungan po ng ina ay nanggagaling sa kanyang kaalaman patungkol sa Diyos or tinatawag na knowledge of God. The wisdom of a mother, of a godly mother, comes from her knowledge of God. Kailangan po na alam natin o kilala natin ang Panginoon para po dun sa mga ina na nakikinig sa inyo. Especially po dun sa mga miyembro natin. Nung tinanggap niya po si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, doon po nagsimula yung kaalaman natin sa Panginoon. Our knowledge of God begins when we accepted Him as Lord and Savior. Doon po bubukas ang ating puso at ang ating isipan sa pagkakakilala ng isang tagapagligtas. Di po ba? Dapat ibinabahagi natin sa mga anak natin ito upang magkaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan, upang magkaroon ng kasiguraduhan ng kalangitan. Kailangan po nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas dahil si Kristo lamang po ang namatay sa krus at nabuhay na muli upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Importante yun. Doon ho nagsisimula yung kaalaman natin tungkol sa Diyos. At ang mga ina, ang kaalaman nila tungkol sa Diyos ay nakikita yan, na nakukuha yan unang-una sa pagbabasa ng salita. Kalabitin mo yung katabi mo. Tanungin mo siya, ikaw ba ay nagbabasa ng salita ng Diyos? Mahirap pong ibahagi ang tungkol sa Diyos kung hindi mo alam kung sino ang Diyos. Kaya nga importante na meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Pero para madagdagan po ito, kailangan nating magbasa ng kanyang salita. Saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Kailangan po nating makilala ang Diyos sa pamamagitan po ng pagbabasa o pag-aaral ng kanyang salita. We need to spend time studying God's Word. Paano mo ibabahagi ang tungkol sa Panginoon kung hindi mo inaaral? Di po ba? Parang wala pong pinagkaiba yan pag lumapit sa inyo ang anak nyo. Sinabi, ma, may assignment po ako. Ano yung assignment mo, anak? Tungkol po sa math. Kung ikaw po ay hindi nag-aral, may hirapan ka na tulungan yung anak mo para dun sa assignment niya sa math. Pero since lahat ho tayo halos ay nag-aral ng math, matutulungan natin ang anak natin tungkol sa assignment niya sa math. Di po ba? Tama po ba? Kaya importante na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Bigyan po natin yan ng panahon. Dahil yan po, bilang mga ina ay responsibilidad natin. Responsibilidad po natin na turuan ng ating mga anak patungkol sa salita ng Diyos. Ipakilala natin ang Diyos sa mga bata at hindi po natin matututunan yan kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung ngayong araw pong ito ay hindi po tayo nagbabasa, siguro panahon na simulan po nating magbasa. Siguro tatanong mo, Pastor, saan ako magsisimula? Ako po, para po sa mga bagong Kristiyano, I would suggest that you would read the Book of Mark. Kahit 1 chapter a day. Sabihin mo, Pastor, bakit Book of Mark? Ang Book of Mark po ang pinakamaikli sa lahat ng Gospel. At para mas makilala mo ang Panginoong Hesukristo. Para makilala mo yung tagapagligtas na tinanggap mo. It's only proper na malaman mo ang tungkol sa buhay niya. At ito po ang pinakamaikli, pinaka-concise, pinaka-brief. Magkakaroon ka ng pangkahalatang
kaalaman tungkol sa Kanya in a short period of time. So I want you, kung nakikinig ka ngayon at hindi ka masyado nagbabasa ng salita, I want you to read the book of Mark. I think it's only proper for you to understand and to personally know your own Savior. Basahin po natin yung book of Mark. Now, ang knowledge natin sa Panginoon ay hindi lang nakukuha sa pagbabasa, nakukuha rin po yan sa pakikinig. Pag sinabi mong pakikinig yan sa salita ng Diyos tulad sa ganitong paraan, pag-attend po ng church service. Mas naipapaliwanag po sa inyo ang salita ng Diyos, katulad sa ginagawa natin ngayon. Yung mga bagay na hindi mo naiintindihan habang binabasa ang salita ng Diyos. Now, pag binabasa mo po ang salita ng Diyos, it doesn't matter kung anong version po yan. It doesn't matter. Basahin mo po yung version na mas kaya mong intindihin for now. Kung hindi ka masyado nakakaintindi ng English, wag English ang basahin mo, Tagalog. At pag dumadalo ka ng pagtitipon na katulad nito, na ipapaliwanag sa iyo, diba? Na ipapaliwanag sa iyo ang salita ng Diyos. Importante na dumadalo ka, hindi sapat na nag-aaral ka lang. Kailangang maipaliwanag sa iyo yung mga bagay-bagay na hindi mo naiintindihan at makapakinig ng salita ng Diyos. Pagkain natin yan, pagkain ng kaluluwa natin yan. Ang kaluluwa, katulad ng tao. Ang tao pag hindi mo pinapakain, magiging malnourished yan. Ang kaluluwa rin natin ganun. Kailangan niya ang bread of life. Kailangan niya ang salita ng Diyos. At yung pakikinig na yun, hindi yun nalilimitahan sa pakikinig ng preaching katulad ngayon. Kasama rin yung pakikinig sa small groups. I'm praying na magkaroon tayo in the near future ng small groups ulit. Magkaroon ulit tayo ng house church. Because of the social distancing, medyo nagkakaroon tayo ng problema. Pero I hope, panalangin niyo po na magkaroon tayo ng panahon na makapag-aral ulit tayo as a small group. Nasama-sama tayo siguro sa Facebook or sa Zoom, makapag-usap ulit tayo tungkol sa salita ng Diyos. So panalangin po niyo yan, paghandaan niyo rin po. Kasi kailangan po niyan ng pera. Di ba? Bibili ka ng data, para makapakinig ka, makapag-interact ka. And I hope we could do that very soon. Importante po na makapakinig ka sa isang small group. Dahil sa small group po, na ilalabas mo yung mga tanong na gusto mong itanong sa iyong small group leader. Walang pinagkaiba yan dyan sa Gloria 5, wherein nag-small group kayo, tapos, pag may tanong kayo, tatanungin nyo si Kuya Alex o kaya si Ate Rose. Diba? Mas may natututunan ka. And that's how you gain wisdom from the Word of God. You read and you listen. Now, a mother's wisdom comes from her knowledge of God and also comes from her experience of God. Diba? May personal experience ka ng Panginoon. Ang unang personal experience mo sa Panginoon ay nung tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang first experience mo sa Panginoon. Ngayon, kailangan magkaroon ka ng continuous experience sa Panginoon para malinang yung knowledge mo sa Kanya. Ito yung knowledge by example. Ito yung knowledge through personal experience. And how do you do that? First of all, by doing God's will. Mas maiintindihan mo, mas makikilala mo ang Panginoon kung matututunan mong sumunod sa kalooban ng Panginoon.
Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maiintindihan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay. At makikita mo, pag sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, excuse me, ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, may experience mo kung paano ka pagpalain ng Panginoon. At yung pagpapalang yon o yung biyayang yon na tinatanggap mo, sabi nga, receiving God's grace, mas maiintindihan mo kung ano ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo. Hindi po sapat na binabasa lang ang salita ng Diyos. Hindi po sapat na pinakikinggan. Kailangan po ma-experience nyo yan. And what better way to experience God's will than to follow God's will? And every time you follow God's will, you receive His mercy, you receive His grace, you receive His blessing. Mas may laman yung ibabahagi mo sa mga anak mo. Dahil hindi lang siya nanggaling dito. Na-experience mo. Wisdom is not just mental knowledge. Hindi po mental knowledge lang yan. Hindi po kapareho yan ng chemistry. Kung hindi ka chemist, yung mental knowledge mo ng chemistry, hanggang dito lang talaga, mental lang talaga. Yun lang yung theoretical lang. Ito, kailangan may application. Mga kapatid, ang pagkakakilala sa Panginoon ay hindi po naiiwan sa isip at sa puso lang. Kailangan po nating i-apply yun. Pag sinabi po ng Biblia na mahalin mo ang iyong kapatid, mahalin mo ang iyong kapitbahay, love thy neighbor, hindi po naiiwan yan sa isip lang. Kailangan pong i-apply. Ibig sabihin, talagang mamahalin mo yung kapitbahay mo. Diba? Hindi po pwede na nasa isip lang. Pag sinabi po ng Biblia na huwag kang magchichismis, hindi pwedeng sasabihin mo lang, oy, huwag kayong magchichismis, pero nagchichismis ka. Hindi pwedeng ganon. Kailangan, pag sinabing huwag magchichismis, i-apply mo na hindi ka talaga nagchichismis. Naintindihan po ba natin? Wisdom is not just knowledge, it also involves application. Nagkakaintindihan po ba tayo? Bakit po kailangan to? Bakit po kailangan nating matutunan ang patungkol sa Panginoon? Bakit kailangan nating ma-experience ang Panginoon? Kailangan po yan because we are to give instructions to our children. Tinuturuan natin. Hindi ka pwedeng magturo ng isang bagay na hindi mo alam. Kailangan alam mo ang isang bagay para maituro mo. Paano mo ituturo sa anak mo kung paano magluto ng adobo kung hindi ka marunong magluto? Diba? Ang sabi, her instruction to her children is a product of her knowledge and experience of God. Diba? Yung instruction mo ng may pagmamahal. Yung pagtuturo mo sa anak mo ng may kabutihan. Take note ang sinabi dun sa binasa natin. Diba? She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Yung faithful instruction ho ito ay kautusan ng may kagandahang loob. Kautusan ng may kabutihan. Diba? Ito po yung pagtuturo, hindi po pagbubulyaw, hindi po kagalitan. Diba? Minsan tayong mga nanay, pag nagagalit tayo, nawawala yung kabutihang loob eh. Ang naiiwan yung galit. Di po ba? Ang sabi po ng Biblia, pag tayo po'y nagturo, ito po ay galing sa kagandahang asal, galing sa kabutihan. At ito po ay natutunan natin, produkto po ito ng ating knowledge, mental knowledge, and personal experience po sa Panginoon. Paano ka magtuturo kung hindi mo alam kung ano yung ituturo mo? Paano mo tuturuan ng kabutihang asal ang Panginoon, ang mga bata, kung ikaw mismo ay hindi marunong? Alam niyo po ba na tayo po ay nahuhusgahan
base po sa ugali ng mga anak natin. Lalo na yung maliliit na bata. Tinuturuan pa lang natin yan. Diba? Maliit man o malaki, ang mga aksyon, ang asal, ang behavior ng mga anak natin, nahuhusgahan po ang magulang, na lalong-lalo na ang nanay. Nahuhusgahan po base sa ugali ng mga anak nila. Sadly, nakakalungkot. Masakit mang sabihin, kung ang mga bata ay hindi natin natuturuan ng magandang asal, lalabas at lalabas po yan. Hindi lang po yung simpleng po at opo na kailangan matutunan ng bata. Yung paggalang sa mas nakakatanda, yung pagtulong sa bahay, yung pagtulong kay nanay sa gawaing bahay, yung disiplina sa pag-aaral, just to name a few. Itong mga pagtuturo na to, nanggagaling po sa nanay. Nanggagaling po sa magulang in general. Pero since mothers have more time to spend with their children, tayo po ang naatasang magturo nito. So, kung tatanungin ko po kayo ngayong araw na to, kumusta po ang pagtuturo natin sa ating mga anak? Tandaan po natin, you cannot give what you don't have. Ulitin nga po natin. You cannot give what you don't have. Hindi mo pwedeng ibigay. Hindi mo pwedeng ituro sa anak mo yung isang bagay na wala ka. Kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos, anong natututunan mo? Wala. So, in short, wala kang maibibigay sa anak mo. Kung wala kang naibibigay, wala kang naituturo sa anak mo, magtataka ka ba na ganyan ang resulta ng anak mo? Dahil kung yung mismo na nag-aaral ng salita ng Diyos, na nagtuturo sa kanyang anak, hindi pa perpekto, what more kung hindi ka talaga nag-aaral, di mas malala. Naintindihan mo ako? You cannot give what you don't have. Tapos papaluin mo yung anak mo kung bakit matigas ang ulo. Ikaw ang matigas ang ulo eh. Hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka rin nagtuturo. I think it's about time that we understand that we need to teach our children about God. But to be able to teach our children about God, we should study the Word of God first. You cannot give what you don't have. Sabihin mo dyan sa katabi mo, you cannot give what you don't have. Because to be able to share your wisdom and instruction, you need to have the following. Okay, makinig po. Para po maibahagi natin, assuming na mayroon kang knowledge ng salita ng Diyos at meron kang personal experience sa Panginoon. Ginagawa mo ang kalooban mo, inaaral mo ang kanyang salita. To be able to share your wisdom and give instruction, you need to be the following. Unang-una, you need to be available. You need to be available to your children physically and positionally. Anong ibig sabihin yan? Una, hindi ka pwede magturo kung wala ka sa bahay. Diba? Kailangan nasa bahay ka. Kung ikaw ay walang trabaho, nasa bahay ka dapat. Kung ikaw ay may trabaho, pag uwi mo, nasa bahay ka. Hindi ka pwedeng magturo kung wala ka sa bahay.
Yun ang disadvantage ng mga OFW. Yun ang disadvantage ng mga magulang na ang uwian weekly. Hindi sila nakakapagturo sa mga anak nila. Di katulad ng mga tao na pirmisan nasa bahay or mas may oras na nasa bahay. You have to be physically available to your children. Nung kami po ni Ma'am Tin ay nagtatrabaho pa, nasa call center kami, halos wala po kami sa bahay dahil pag pumapasok po kami, patulog na yung mga anak namin. Panggabi kami. At by the time na umuwi kami sa bahay, papasok naman sila sa eskwela. So physically, walang physical presence kami or si Ma'am Tin sa mga anak namin. Hindi kami nakakapagturo. That is one of the reason why we gave up our work in the call center industry. Kasi wala kaming physical presence sa mga anak namin. The same thing po mga nanay, kung hindi po kayo physically present sa mga anak nyo, hindi kayo nagtatagpo. I can understand some of you have to work. Understandable yon. Pero pag dumating po kayo sa bahay, kailangan may physical presence po kayo. Anong ibig sabihin ng positionally present? Ibig sabihin, nandutun ka at nakikinig ka, nakikipag-usap ka, may engagement. May mga magulang po na nasa bahay pero they do not engage their children. Alam mo yon? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, busy sa trabahong bahay, hindi na nila nakakausap yung mga anak nila. Mas inuuna yung trabahong bahay kesa sa mga anak nila. Wala rin pong pinagkaiba yan dun sa mga nanay na pag-uwi sa bahay, ang unang-unang ginagawa sa sobrang pagod ay matulog, magpahinga. Ang katwiran nila, I have to rest naman. Huwag kayong maingay dyan. Nagpapahinga ako. No. You have the moral responsibility to look after your children. And sadly, kahit pagod na po tayong mga magulang, lalo na mga nanay, we need to spend time to talk to our children. You have to be available. Kadalasan po, yung mga delinquent na anak, ang nirereklamo po nila is wala pong panahon ng aming magulang sa amin. Usually, akala nyo, yung mga bagay na yan para lang dun sa mga mayayaman, di ba? Yung mga nagpapayaman, wala silang panahon sa mga anak nila. Hindi po totoo yan. Subukan yung pumasok sa bahay ng mga mahihirap. Ano po ang ginagawa ni nanay? Nagdidibersyon. Nagbibingo. Hindi ko sinabing hindi ka dapat maglibang. Ang sinasabi ko lang, may mga bagay tayong ginagawa na kumakain ang oras natin na dapat sa ating mga anak. Hindi mo naman kailangan magbingo eh. May mga magulang nanonood ng TV. Pwede ka naman manood ng TV at the same time kausapin mo yung mga anak mo. Manood kayo ng sabay. May mga teaching moments dyan. Naku anak, huwag mong gagayahin yung pinapanood natin. Yung mga ganung tipo. But the point there is, you should spend time engaging your children. Kausapin mo, hindi yung puro pagalit lang. Dapat nag-uusap kayo. Kaya nga importante yung kumakain kayo ng sabay. Alam nyo, akala nyo simple lang yun. Hindi. Pag kumakain kayo ng sabay, yun yung moment na nakakapag-usap kayo ng mga bata. We need to spend time. We need to be physically available sa mga anak natin. Kung hindi tayo physically available, sa iba lalapit yan. Lalapit yan sa mga kaibigan, lalapit yan sa tiyahin, sa tiyuhin. Hindi po nila responsibilidad yun. Ang responsibilidad, may responsibilidad nito kayo. That's why you need to be physically available and positionally available to your children. Tapos magtataka kayo, hindi nagsasabi sa inyo yung mga anak nyo.
hindi nagsasabi ng problema. If your children doesn't talk to you about their problems, may problema kayo sa communication. And to bridge that communication gap, you need to make yourself available sa mga anak niyo. How can you share wisdom to them if you're not available? So mothers, even fathers, make yourself available to your children. What else? You need to be a godly example in words and in deed. Siguro alam niyo na kung anong patutunguhan natin dito. Nagtuturo ka na hindi ka dapat magmura. Nagtuturo ka na hindi ka dapat pinagmumulan ng away or ng chismis. Nagtuturo ka na dapat gumalang ka. Nagtuturo ka na dapat malumanay kang magsalita. Ginagawa mo ba? Hindi pwedeng puro salita lang. Ang iyong mga anak ay nakatingin sa iyo. Sa tingin mo, kanino natuto ng pagmumura yan? Sa'yo. Huwag kang magturo sa labas. Huwag mong ituro yung barkada. Unang-una, ikaw. Sa tingin mo, paano natuto yung sumagot sa magulang? Sa tingin mo, paano natuto yan na tumalak or magsalita ng magaspang? Or magkaroon ng katigasan ng ulo? Hindi mo kailangan turuan yan. Makikita at makikita niyan sa'yo. Wisdom is being a godly example. Ingat po tayo sa mga bata. Kahit yung maliliit na bata, natututunan na nila yan. The mere fact na nakakapag-isip na yung mga batang yan. Kunyari, binitbit mo. Ilang taon pa lang, 2-3 years old. Bit-bit mo na sa bingguan. Lahat ng sinasabi nyo dun sa bingguhan na yun, napipick up na ng bata. Akala mo naglalaro sa isang tabihan, hindi nakikinig yan. Hindi. Naririnig niya yung tono ng boses mo, yung mura. Akala niya it's cool. Kung paano ka sumagot sa ibang tao. Pansinin mo yan. Yung mga batang lumaki sa pasugalan, sa mga bingguhan, iba yung ugali. Matakot ka. Let me give you a warning. If you're using your house as a place for gambling, kahit sabihin mo may patay o wala, ang anak mo natututo sa mga nakikita niya. Isusugal mo rin ba yung anak mo? That is your decision. Kung ano-ano ang matututuhan ng anak mo. Wherein dapat natututo siya ng mabuting asal, natututo siya ng mga makadiyos na bagay sa'yo. Mag-ingat po tayo. Yung mga nanay na nagtitipon-tipon, karay-karay yung mga anak nila, kung ano-ano yung pinag-uusapan nyo, na walang kabuluhan, tingin nyo hindi na-absorb ng anak nyo yun? The way you talk, the way you speak. Yung mga nanay, nakatira sa bahay nila yung lolo at lola, the way you respond to your lolo and lola, nakikita ng mga anak mo yun. Gagayahin ka nila. Gagawin nila sa'yo. Be careful.
Yun lang, bigyan kita ng example. Kunyari, nakaaway mo yung kapitbahay mo. At sa loob ng tahanan, salita ka ng salita. Yang taong yan, walang kwenta. Yang taong yan, ganito yan, ganyan yan. Yung taong yan, nasama ng ugali. Hindi dapat kinakausap yan. Na-absorb yan ng anak mo. Gagayahin ka niya. Pag nakita niya yung tao na kinagagalitan mo, galit na rin siya. And you'll be wondering saan natutunan ng anak mo yung ganong klaseng ugali. Sa tingin mo, kanino? Sa'yo. Be a good example. You need to be available and you need to be a good example. Lastly, you need to be an encouragement to your children in words or in deed. Anong ibig sabihin nito? Madalas, nakakausap na lang natin yung anak natin pag gusto mong pagalitan. May mga pagpapagalit o pagsasabi na kailangan. Kailangan mo talagang pagsabihan ng anak mo. Pero yung salita mo, ito, even us, we are guilty of this. Hindi nakaka-encourage dun sa bata eh. Dinudurog mo yung bata. Pag puro mura ang inaabot ng bata, hindi na nakikinig yan, nagsha-shutdown na yan. Dinudurog mo yung self-confidence ng bata, dinudurog mo yung self-esteem ng bata, at magtataka ka, walang confidence sa sarili niya yung bata. Bakit? Sa bahay pa lang, durug-durug na eh. Pag sinasabi mo yung bata na walang kwenta, walang silbi, minumura mo mula ulo hanggang paa, tinatanggalan mo ng self-esteem yung bata. Ang tingin niya sa sarili niya, useless. Bakit? Sarili niyang ina, sinasabihan siya useless eh. Tapos, sasabihan mo yung nanay mo, manang-mana ka sa ama mo. Tinatanggalan mo rin ng respeto yung asawa mo dahil dun sa sinasabi mo dun sa anak mo. Yung anak mo, nawawalan ng respeto sa tatay niya. Yung salita po, yung dila natin, napakatalim yan. We should be encouraging our children, but instead of encouraging our children, sometimes, dinudurog natin yung anak natin. Diba? Yung mga bagay na lumalabas po sa bibig natin. Sabi ng Biblia, let your words be seasoned with salt. Ibig sabihin, yung mga lumalabas na salita sa bibig natin, dapat kaaya-aya. Hindi porket galit ka, magmumura ka na. Pwede kang magalit na hindi mo kailangan magmura. Magalit tayo dun sa kamalian, hindi dun sa tao. Once na yung anak natin, inaalipusta na natin, hindi na tayo nagagalit dun sa ginawa niya. Hindi na nakokorek yung ginawa niya. Ang nangyayari na, ang inaatake na natin, yung personalidad ng anak natin, which is wrong. We should be encouraging our children. We should be saying, anak, mali yung ginawa mo. Mahal kita, pero mali yung ginawa mo, so dapat ganito ang gawin natin. Mga kapatid, if you're the type of person na kung dumurog ng anak ay grabe, I'm telling you, you should stop. You should stop. The home should be the safest place for our children. The home is where your children should grow in grace. It should be safe. Pero kung ang bahay natin,
Walang nakukuha yung anak natin kundi pagalit. At pag nagalit, talagang durog ka, hindi uuwi ng bahay yan. And you're surprised kung bakit gabi na kung umuwi yung anak mo. Ayaw niya umuwi. Gusto mo pang itanong kung bakit? The home should be a safe place for your children. They should also be encouraged by deed. Kung paano kayo magtratuhang mag-asawa, tinitignan ng anak mo yan. The way you treat your husband, and the husband treats you as a wife, is being observed by your children. Nakikita niya yung relasyon niya mag-asawa. At kung yung relasyon niyo mag-asawa, kung away kayo ng away, hindi may encourage yung bata. And to tell you honestly, hindi yan matututo kung paano mag-handle ng relasyon sa kaibigan, or magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Sasablayan. Bakit? Nakikita sa'yo eh. Kung hindi mo pinakikitaan ng respeto ang asawa mong lalaki, bagkus binabasag mo in every opportunity yung asawa mong lalaki, mawawalan rin ng respeto yung mga anak mo. Not unless intention mo talaga na mawalan ng respeto yung mga anak mo sa asawa mo. Pag nawalan ng respeto yung anak mo sa asawa mo, hindi yan susunod. Titigas ang ulo niya. At marami pang problemang kaakibat yan. The same thing pag hindi nire-respeto ng asawang lalaki ang asawang babae. Pag sinasaktan ng asawang lalaki ang asawang babae. Lahat yan nakaka-discourage, nakaka-frustrate, nakakasira ng self-esteem ng isang bata. Let us be an encouragement to our children. Mga mothers, you are the number one influencer inside the home. Ibig sabihin, malaki ang parte nyo upang impluwensyahan ang iyong mga anak. Ikaw ang unang-unang influencer o nakaka-impluwensya dapat sa iyong anak. At dahil ikaw ang unang-unang nakaka-impluwensya sa iyong anak, dapat mong aralin ang salita ng Diyos. Dapat mong sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi ka pwedeng magturo sa anak mo ng isang bagay na wala ka. Kailangan meron ka nun. Natutunan mo ang salita ng Diyos, na-experience mo ang salita ng Diyos para maituro mo sa kanila. At para maituro mo yun, kailangan nasa bahay ka. May oras ka para sa pamilya mo. May oras ka para sa mga anak mo. Nakikinig ka. At dahil nakikinig ka, nandudun ka, nagiging mabuti kang ehemplo. You become a good example to your children. Tinitignan ka nila. Nakikita nila yung ginagawa mo. And by doing so, you become an encouragement to your children. Nagiging inspirasyon ka nila. Gagayahin ka nila. Mothers, you are very important. God placed you in your family to be the light of the house, ilaw ng tahanan, para gabayan ang inyong mga anak. And I'm telling you, you mothers are a blessing. Pagpapala kayo sa pamilya nyo, so be a blessing. Maging pagpapala tayo sa mga anak natin. So ano po ang action points natin dito? Ano po ang dapat natin gawin? Mga nanay, mga magulang, mga ina ng tahanan, kailangan po natin unang-una aralin ang salita ng Diyos. Kailangan natin matutunan ang salita ng Diyos. Pangalawa, kailangan natin ma-experience ang Panginoon by doing His will. We need these two. So we can teach our children. We cannot give, we cannot teach, we cannot give what you don't have, we cannot teach what you don't know.
And to be able to teach, you need to be available. Kailangan nandiyan ka pag kailangan ka ng anak mo. Nakikinig, nakikipag-usap. At ikaw ay isang mabuting ehemplo. Be an example. By words and by deed, nakikita nila yung ginagawa mo, natututunan nila yung nakikita nila. And because of this, you become an encouragement. Mothers, you share your wisdom to your children. To share this, you need to be a blessing to them. Yung katabi mo, kalapitin mo, sabihin mo, share your wisdom and be a blessing to your children. Ulitin natin. Share your wisdom and be a blessing to your children. Kung dun sa pinag-usapan natin, marami tayong pagkukulang, that's okay. At least ngayon, alam mo na. And with knowing, we need to ask the Lord God to help us. Kailangan po natin ng tulong ng Panginoon para matutunan natin ito. At para matutunan natin ang unang hakbang ay aralin ang kanyang salita. So if you're listening right now, I want you to pray. I want you to tell God, Lord, I want to share my wisdom to my children and I want to be a blessing to them. Tulungan mo po ako. I'll give you a minute to pray. Habang lahat ay nakayuko, nakapikit ang mata, tell God right now, Lord, I want to be a blessing to my family. I want to gain wisdom and teach my family. Please help me. Talk to God right now. Before I close in prayer. Excuse me. Panginoon naming Ama, itinataas ko po ang mga magulang, ang mga ina na nandirito ngayon nakikinig. Lord, dinggin mo ang kanilang panalangin. Tulungan mo po na matutunan nila ang iyong salita. Tulungan mo po sila na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila na maging pagpapala sa inyong mga anak. Panginoon, kailangan po nila ng gabay. Kayo po ang tumulong sa kanila. At kung mayroong mga ina na nakikinig ngayon na hindi pa nila natatanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan. And let them encounter their first knowledge of Christ and their first experience of God. Tulungan mo po sila. Panginoon, dalangin ko po na kaawaan mo po ang bawat isang pamilya na nandirito. Ang pamilya po ay hindi magfa-function ng maayos kung walang isang makadiyos na ina na nandoon. Dalangin ko po na matutunan po ng bawat isang ina na nakikinig ngayon ang inyong salita, na sumunod sa iyong salita. Lord, kaawaan niyo po kami. Gabayan at pangunahan. Panginoon, dalangin ko rin po na protektahan niyo ang bawat isang pamilya na nakikinig ngayon mula sa COVID-19. Huwag niyo pong hayaan na sila'y magkasakit. Huwag niyo po sila pabayaan na mahawa. Bagkus protektahan mo po sila. Ang kanilang mga pangangailangan sa pagkain, ang kanilang pangangailangan, Panginoon, na pinansyal, kayo po ang mag-provide. Tulungan niyo po kami na makaraos. Malagpasan po ang pagsubok na ito na aming dinadanas. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang ating mga leaders, Panginoon, ang ating presidente, ang mga senators, ang mga mayors, ang governors, mga barangay captains, so Lord God, na kayo po ang gumabay sa kanila.
Tulungan niyo po sila na magdesisyon na ayon sa iyong kalooban at ang mga frontliners po, Panginoon, protektahan niyo po sila. Panginoon, sinusuko po namin ang mga bagay na to sa inyo. At dalangin ko po na kayo po ang manguna sa amin. We thank you so much for all of this, dear Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sa ating pagwawakas, dalangin ko po para sa inyo na mag-ingat, keep safe, stay at home. Kung hindi rin po kailangan na lumabas, wag po tayong lalabas. Kung hindi rin lang po kailangan na bumili sa labas, just stay at home. Importante po ang kaligtasan natin at ng ating pamilya. Dahil po mahaba ang oras natin sa bahay, maaaring ito na po ang pagkakataon upang magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos. Spend some time with your family. Spend some time studying God's Word. At muli, mula sa Appraise Church, maraming salamat po. We thank you all. May God bless you and happy weekend. Happy Mother's Day!